Naimbang nga daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa magtanik yung mundo naroroon. You know, for today's video po ay tara, samahan niyo po muna kami ng inyong Kuya Lito. As you can see po, nasa sasakyan po kami at nasa bus for today's video. At yun na nga po, after po nung aming paglalakbay ay nasa harap na po doon si Kuya Lito kasi alam naman po ninyo dito sa Metro Manila ay kailangan mapibilisan. Siyempre si Kuya Lito hindi naman po makakapagpabilis. Nandiyan na po siya sa harap ng bus na yan sa pagkakataon na yan. Pinapunta ko na po at doon po kami nakasakay kasi sa likod po ng bus kaya nung malapit na kami ay pumunta na po siya sa may harapan. So, ganyan lang po ang technique namin ni Kuya Lito para hindi po kami matagalan kung sakaling umaalis kami at lumababa siya para po hindi na nakakahiya din sa mga driver o kaya sa pasahero. Kaya pumupunta na po siya sa harapan kung sakaling sa likod kami nakapaupo para hindi naman na po kami magpatagal o mag-cause po ng traffic. Hello po, kape-kape po tayo. Napasok. Alam ko hindi na po mainit. Yung kape na baon ko. Abay, masakit sa dila. Excited magkape, kala ko malamig na. Kape tayo. May tinapay. O diba, may baon po ulit kami. Opo. At yun na nga po, sa tagal po ng biyahe namin ni Kuya Lito ay nakatulog na po siya. Ganyan po si Kuya Lito pag nagbibiyahe po ng matagal-tagal ay asahan niyo po, tulog po yan. At yun na nga po, yan, ipapakita ko po kung ano po yung mga view sa dadaanan po namin ni Kuya Lito. Yan po, maganda po ang view, papauwi po sa Tarlac. Yes po, tama po yung inyong marinig. Tara po, tara na sa Tarlac. Uwi po tayo doon. At yun po, habang tinutulugan po ako ni Kuya Lito ay wala na po akong ginawa kundi mag-video na lang ng mag-video para naman may maipakita po sa inyo sa pag-uwi namin ng Tarlac. Yan.
At yun na nga po, andito na po tayo malapit sa Tarlac. Pa-exit na po tayo nito sa toll gate ng Pampanga. Kaya welcome na po dito sa Tarlac City. Hindi ko na nga po kayo masyadong maisama sa paglalakbay namin kasi nga po ay masakit yung ulo ni Ate Vera this time kaya hindi na po ako masyadong nakapag-video. Pero syempre sinikap po pa rin na may sama namin kayo kahit papano sa aming paglalakbay kaya kahit paudlot-udlot po ay nakakapag-video pa rin naman po ako. At hindi na po kami nagpapigil sa pagbibiyahe dito kasi mahihirapan na pong bumiyahe kasi peak season po ng tig-uwi sa probinsya. Kaya po sa lahat ng uuwi ngayong holidays ay syempre mag-ingat po at syempre magpakasaya po tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay. At sa mga nakakaalam po kung ano itong ginagawa na to, kung skyway or daanan ng tren ay paki-comment naman po dito sa comment section kasi nanghihiwagaan po ako pagdaan po namin. Natutuwa po ako, kala ko po daanan ng tren pero parang para rin naman po siyang skyway eh. At ito na nga kinaayawan ko kaya maaga po kami umalis ni Kuya Lito. Nandito na po kami sa Tarlac pero dito pa po kami na traffic. Ano ba yan? Malapit na po kami pero inabot pa po kami ng 1.5 oras. Ito na nagdiyon po tayo sa Kapitolyo ng Tarlac. Yan. Ito na po yung sinyalis na nasa loob na po tayo ng Tarlac City. Pero syempre, ito po ay Tarlac pa po to, Tarlac City pa. Kaya, bibiyahe pa po tayo papunta po sa amin, sa bayan po talaga namin. Medyo malayo-layo pa po kasi, as you can see nga po, yung pinakita ko kanina, kung kailan nandito tayo sa loob ng Tarlac ay, dito pa po tayo na traffic, kaya dapat kalahating oras ay inabot pa po tayo ng 1 oras po dito. So yun na nga po, minsan lang po tayo umuwi dito sa Tarlac kaya susulit-sulitin ko na pong ipapakita sa inyo ang bayan namin dito sa Tarlac. Para naman po yung mga taga rito sa Tarlac na nandiyan sa ibayong dagat o kaya nandito sa Manila ay syempre para na rin po kayong nakauwi, diba? Sasama ko na po kayo sa pag-uwi natin sa Tarlac. At syempre pag-uwi naman ninyo ay isama nyo na rin po kami. Yan lamang po. At bago po ang lahat ay gusto ko lamang po pala kayong batiin ulit ng happy holidays po sa inyong lahat. At syempre, maligayang bagong taon po. Pa-end na po ang ating 2025 at sana maging okay po tayong lahat sa 2026. So yan, nandito na po tayo sa sa may tulay po ng Tarlac City. Alam niyo po bang tong tulay na to, sa ilalim po niyan ay mga tinutulungan at tinatambayan po ng mga kapatid po nating Aita. Pag bumababa po sila galing po sa bundok ay makikita po sa ilalim ng tulay na to ay nandito po sila, dito po sila natutulog, dito po sila mga nagpapahinga. Kaya syempre, itong tulay na to ay malaking tulong din para sa ating mga kapatid na Aita na galing sa bundok kasi pag ganitong season po ay bumababa po yung ating mga kapatid galing sa bundok at syempre sila ay mamamasko rin at pupunta rin sa mga kabayanan at nang makakita ng mga pailaw at syempre yung iba po ay nanghihingi po ng tulong sa ating mga kapatid o mga kababayan na medyo may kaya o nakakaahon-ahon sa buhay. At sayang nga lang po sa pagkakataon na to ay wala po sila dito kasi pagka nandito po sila dahil hindi naman po mainit ay nandito rin po sila sa paligid dito at yun nga, wala sila ngayon. Baka nandito po sila sa Kabayanan. Nandito po kasi kami sa Tarlac City pa po ito. At yan po ang kwento ng ating ilog dito sa Tarlac na medyo mahaba po. Yan po yung ating maikukwento. Siyempre, isasama ko kayo sa ating pag-uwi at maikukwentuhan ko kayo ng kahit pa paano para alam naman po ninyo ang konting background na Tarlac City. At yun na nga po, nandito na kami sa Santa Ignacia, Tarlac. Nakababa na po kami ng bus at inaantay na lang po namin, susunduin na po kami ng kuya ko. Kaya nandito na po kami sa isang gilid at inaantay na lang po namin siya. At yun na nga po, nakakita na po kami ng kuya ko at pauwi na po kami sa bahay. Ito po yung kanyang ginagamit sa pagtitinda ng motor at ito rin ang ginamit niyang pinangsusundo sa amin pagka kami nauwi. So yun, thank you kuya sa pagsundo. Hindi pa po siya nagtinda kasi inantay daw po niya kami para masundo po kami. Although malapit lang naman po itong bayan sa bahay.
So, ayan na nga po, nandito na po kami sa bahay. Ayan po. Dito na sila. Yun na po si Lito. Tapos, yung mga hipag ko, yung bunso naming kapatid. Tapos, andun po yung kuya ko. Nagluluto po siya ng paninda niya. At mga pamangkin. So, ayan. Si nanay po ay bukas pa po siya uwi. Nandun po siya sa bahay ng kapatid niya. Hindi ko po kasi sinabing pauwi na kami. Para ma-surprise. So, ayan. Yung pamangkin ko at mga hipag ay naghahanda po sila ng pagkain doon. At yung kuya ko ay nagluluto po siya ng paninda. So yan, pagpasensyahan nyo na po at medyo makalat pa kasi babago lang po sila rito at yan, inuunti-unti pa pong ayusin. Ito po yung bahay namin dito ngayon. Yan. Ayun. So ayan, dahil wala po tayong nabiling pasalubong ng mga bata, bumili na lang po tayo ng konting Jollibee. Yan. Thank you po Ate Lulu sa binigay mo pong budget sa amin para makauwi po dito sa Tarlac at syempre makabili ng pasalubong sa mga pamangkin ko. Yan. Nagre-ready na po sila. At ito yung paninda ng kuya ko. Ayan. Magtitinda po siya mamaya. At eto, nagluluto pa po siya ng ibang paninda niya. Ayan, siya po ang chef cook. Pautang! Ayan o. Konti lang po yung binili niya ngayon kasi matumal daw po. Ayan. Siya po yung kuya ko na sinundan ko. Ayan. Yan po yung pinagpipray po natin lagi at awa at tulong ng Panginoon ay okay na siya. Ayan. Marami ka bang paninda bukod dyan? May fishball pa, saka cake yan. Wait lang. Isaw po. Prinito. Kinote po niya ng harina. Ayan. Dahil inantay po kami ni Kuya, hindi po siya nakapagtinda ng maaga. Ayan. Dahil marami naman po dito. Ayan. Dito yung mga pamangkin ko. Ni. Oh, hello po. Ayan. Dahil marami po kami dito ay, bibilihin ko na yan. Merienda na lang natin yan. Siyempre, para makatulong din sa kuya ko. Siyempre. Ayan o. Kasi nantay po kami ni kuya. Hindi pa siya nakakaalis. Pahapon na, mag-aalauna na. So, para hindi na rin siya mahirapan. Yan. Bibilihin na lang natin. Konti lang naman yan. At yun, pagsasalo-saluhan na lang natin at pimeriendahin natin ngayon dito. So yan, balikan po namin kayo. Lulutuin lang po namin to. Ma'am Lulu, thank you. Ate Lulu. Yeah, nagpadala kasi si Ate Lulu sa amin ng budget pa uwi dito. So yun. Salamat po, madam. Opo. Ate Lulu, siya po yung kuya kong sinasabi ko na naggagamot. So yan, awa ng Diyos ay nakakapagluto-luto siya ng tigko konti para ibenta. Paninda po. Yun na, kain na po sila. Kain po tayo. Mga hipag ko po yun. Apo, yan. Ano naman yan. Yan. Nagaganda ang hipag ni Vera po yan. Ang all maganda. Yan po. Ayan May po dalawa yung... po akong baby. Yan po, oh. Nanganak na po si Vera. Dalawa. Kambal. Ayan po. Janelle. Si Janelle. Kaway-kaway naman po dyan. Pamangkin ko po. Apo, pamangan po ni Vera po. Si Kuya. Yeah, okay na ka lang kaya? Tayo. Apo. Jen! Ano yan, Kuya Lito? Bago tayo. Merienda. So, ayan po. Ito po yung bahay nila nanay dito. Papakita ko po sa inyo ang paligid. At kitang-kita nyo naman, tolda pa lang yung mga yero. Ito po yung mga yero na yan. Dati pa naming mga gamit. At ito po yung nagamit ko dati. Yan o.
Yan, nilagay po muna dyan. Yan, mga nakasakot, mga nakaano naman po. Yung ref ko po ay nandun sa bahay ng kuya ko. Na isa. Yan. Yan pa lang po yung bahay dito. Yan. Tutur ko kayo sa aming munting bahay. Yan, tignan nyo po, wala pang dingding, oh. Ito po nilabahan, naabutan na naman ng ulan. At may 2 kambing naman po kuya ko dyan. Pinaalaga lang po sa kanya yan. At doon po ang CR namin. Ayan. At ang source po ng tubig namin ay meron po kami dyan poso. Ayan, poso. Tapos malapit lang po ang ilog, dyan lang po sa tabi. Ayan. So, yun na nga po, no? Nakita nyo na yung kalagayan namin dito, kalagayan ng pamilya ko dito sa probinsya. So, sana sa mga nanghihingi ng tulong dyan na nagagalit pag di ko nabibigyan ay pagpasensyahan nyo na po. Siyempre, uunahin ko po muna yung kalagayan ng pamilya ko dito. Yan po yung pinag-iipunan ng inyong likod ngayon na sana dumating yung araw na mapaayos natin yung dingding nila dito. Yan, kahit dingding lang muna. Kasi meron naman na yung baba niya. May 4 na layer na siyang nakalagay na samento. Pero hindi pa natutuloy yan. Yung kalahati, wala pang dingding. Ang nakatira po dito, bali 2 kapatid ko. Yung kuya ko na may asawa na, may pamilya, 2 anak po. Tsaka yung sa kabila, bali 2 kwarto po yan hinati. So, yung kapatid ko namang sumunod sa akin na lalaki din, may asawa na, yun yung kapisan nila, sila yung magkakapisan dito. So yan, sana sa mga nagsasabi na nagbablog daw kami hindi natulong, yan, papakita ko sa inyo ang katayuan ng pamilya ko dito, kaya hindi pa talaga ako makakatulong. Kaya pagpasensyahan nyo na mura ang inyong lingkod. Sana dumating din yung araw. Siyempre, pangarap ko rin makatulong sa iba. Pero, unahin ko muna ang pamilya ko. Yan, kita nyo ang kalagayan. Diba po? Kaya sa mga nagsasabi dyan na nagbablog ka na, hindi ka makano, ganito, ganyan. Opo, madali lang pong magsabi nun. At madali lang din pong mag-vlog. Madali lang sa tingin nyo. Yun, yan. Kaya nga nagsusumikap po tayong mag-vlog kahit papano. Sana para dumating yung araw na magkaroon tayo ng revenue maganda-ganda ay makakaipon-ipon ng pakonti-konti para naman makatulong sa pamilya. Yan. Yan, ganyan po yung kalagayan nila rito. So, yan. So, yun na po. Ginabi na po kami kasi kala ko, pamerienda ng kuya ko yung kanina. Yun pala nasabi ko, nabibili na natin para may merienda po tayo. So yun, gabi na. Baka hindi makatulog ang aking kuya Wala siyang puhunan bukas. Charot. Hindi, kuya, kaya namin binili yun kanina ni Lito. Para na rin syempre merienda natin. Kahit wala si nanay, syempre minsan lang tayo magsama-sama na ganire. At nasabi ni Lito po sa akin na kahit isang araw lang daw, pagpapahingain niya ng pagtitinda si kuya niya. Yun, si kuya namin. Na, kasi sabi ni Lito sa akin kanina, alam daw niya yung pakiramdam ng nagtitinda rin araw-araw. Kasi hindi naman lingid po sa kalaman ninyo na syempre si Kuya Lito ay lagi rin nagtitinda. Umuulan man yan, umaaraw, andun sa pagtitinda. Syempre, kung meron lang din tayo matutulong na munting tulong sa ating kapatid ay bukod sa ating kinain yung kanyang paninda, syempre gagawin po natin yung nararapat at syempre para at maipakita yung munting pagmamahal natin sa ating kuya. Kasi yan, sa mga datihan pong nanonood ng Ka-Business Official, ito po ang kuya ko na dating inilapit ko sa pagpapagamot sana kay Rapi Tulfo. So yun, si kuya po yung pinila ko noon. Yun, inaano ko lang po, dinidetail ko lang sa mga baguhan po nating mga manonood. Yun, si kuya ko. May awa po ang Diyos
gumaling po siya. Pero, yun, excuse me po. Pero dire-diretso pa rin po yung paggagamot niya. Pero awa ng Diyos, hindi na anong operahan. Yun. Salamat sa Ama, purihin ng Ama. So yun, yan, pinipili po niyang magtinda para sa mga anak niya. May dalawa po siyang anak, mga dalaga. Yan, si Kuya. So yun, Yun, bago po natin iabot kay Kuya, at nagpapasalamat din muna po ako kay Ate Lulu. yun, Dahil po, kung hindi po dahil din sa inyo, binigay na budget. mamahal niyo po sa amin sa Rivera, ay yun nga po, bukod sa nakauwi kami, ito nga po, makakatulong din tayo kay Kuya kahit pa paano. Sa ngayon, maliit pa lang po yung ating maitutulong kay Kuya, pero alam po natin na darating din po tayo doon sa makakatulong po tayo ng malaki, kaya yun po. Ate Lulu, maraming salamat po dahil dahil sa inyo ay hindi po natin makakagpahinga si Kuya kahit isang araw lang ng kanyang pagtitinda. Yun po, ayan, ito Kuya, sinabi ko sa iyo Kuya. Pagpasensya mo lang Kuya kahit sa ganitong maliit na bagay, sana makatulong kayo Kuya. Salamat po Ate. Ate Lulu Chan, ganda. Ate Lulu Chan, ganda. Na nasa California. Sa California. Maraming salamat po. Yan. So, siguro, maikli lang muna po itong vlogs namin ngayon. At antayin po natin yung mga susunod po namin vlogs dito sa probinsya namin. Yes. Nandito po kami ngayon sa Thailand. Opo. Maraming salamat po ulit kay Ate Lulu Chan, ganda ng California. Thank you. Thank you sa pagmamahal mo sa amin, sa aming mag-asawa. Kasama na rin ang pamilya ko at pamilya pala natin. Yun, maraming salamat. Dahil kung hindi mo to ginagawa, hindi mo sinishare sa akin yung blessing mo, although matagal tayong walang contact, hindi kami ulit makakauwi dito sa Tarlac. So, maraming salamat po. At sana po, sa lahat ng mga makakapanood po ng vlogs na to, maintindihan kung anong buhay po namin dito sa Tarlac. Hindi po namin to pinapakita para sa anong paman. Gusto ko lamang po i-share sa inyo kung ano yung talagang buhay namin dito para naman po hindi kayo nagagalit sa akin. Sa mga nanghihingi ng tulong, ito yung kalagayan namin dito sa probinsya. Yan, kung mapapansin nyo po, madilim. Talagang madilim po dito dahil sa totoo lang po yung dito sa amin, dito sa bahay nila. Ngayon ay wala pa pong kuryente dito, nakikisaksak lang po sila ng tig-isang ilaw dito sa kapitbahay namin na mabait. Yun, thank you rin sa mga kapitbahay namin. Salamat sa pagpapa-unlock ng pagsaksak ng ilaw sa aking pamilya dito. Ayan. So yun, ayaw ko kasi ng tuluan ng luha ngayon, vlogs na to. Gusto ko lang happy kasi first day and first night natin dito sa probinsya. Yun, marami pa po tayong pagsasamahan. Hindi lang itong vlogs na to, marami pa po tayong gagawing good vibes sa mga susunod na araw. May mga ibang kapatid pa ako, pupuntahan din po namin. Or silang pupunta rito, yun, pupuntahan ko rin sa kanilang bahay para ma-surprise. Sa totoo lang, hindi pa po alam ni nanay na nandito kami ngayon. Sabi ko, wag nilang i-chat kasi pagdating bukas at pagsundo para ma-surprise din si nanay ko. So yun, maraming salamat po. Sana po manood po kayo lagi sa aming mga vlogs. At sana po, wag kayong magsawa. At nakikisuyo na rin po ako bago ko po tapusin tong vlogs natin. Sana po, pa-share, pa-like at pa-comments po sa ating comment section. At kung mayroon pa po kayong madadagdag sa aking mga vlogs araw-araw, kung may mga gusto kayong suggestion, comment lang po kayo. Free po yung comment section. Kung na-heart ko po lahat ng mga comment nyo, ibig sabihin nabasa po ng inyong lingkod. Pero pasensya na po sa mga hindi ko nababasa. Hindi ko na-heart, pasensya na po. Pero susubukan ko po ang lahat ng aking makakaya para lahat po kayo mabasa at ma-heart ko po yung mga comment nyo. At sa susunod po na mga vlogs natin ay dito po tayo magla-live. Yun. Pag andito na yung ng mga ibang pamilya ko, mag-live po tayo rito para naman po makita nyo kung anong actual na samahan namin dito, kung anong actual na kulitan namin. So yun, maraming salamat po. At sa susunod, mag-comment po kayo dito sa vlog namin na dito.
At sa susunod na araw, mag-shoutout po ako. Yun, no? Lalaan ko po ang isang vlogs ko sa inyo para po may-shoutout namin kayong lahat. At yun po ang aking paraan ngayon para makapagpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming mag-asawa ni Kuya Lito. So yun, maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lamang po muli ang aming vlog. See you next vlog po. Bye! God bless us all! Thank you, Ate Lulu! Ate Lulu Chan, ganda. From California. From California, salamat po. Kilala nyo yun, kamag-anak nating malayo. Pero ang tagal ko kasing walang contact doon. Yun, nahanap niya yung Facebook ko, kaya nagkaroon kami ng contact. So yun, siya yung nagbigay ng pagmamahal sa akin, sa amin ni Kuya Lito, para makauwi ako dito ngayon. Yun, maraming salamat po. Thank you po. See you next vlog po. Ingat ka, Ate Ganda. Abangan niyo po yung aming susunod na views dito po sa Buhay Probinsya. Ayun. At syempre sa mga pamangkin, magpapagames din tayo. Oo, Mga pamangkin at mga hipag or bilas dyan. Basta sinong nandito, palaro po tayo next day. Apo, abangan niyo po. Yes po. Bye! God bless us all!